ang gusto mo maging maayos 'to. Pakiramdam mo parang ang bagal ata ng pag-usad. 'Pag inayos mo yung ginagawa mo sa work, yung ginagawa mo puwede siyang magtagal. Pagod ka na, pero feel mo kaya mo pa. Sa English ang tawag diyan, overexertion. Yung tinotodo mo talaga na 'di naman to the point mag-collapse, hindi naman. To the point lang na pagod na pagod. Sinusubok mo talaga yung lakas ng katawan mo, na kaya ko pa. Parang gano'n ang dating niya. Ang payo lang sa'yo, bantayan mo lang yung sarili mo. Possible kasi ang dami mong gagawin sa week na 'to, ang dami mong tinatapos, ang dami mong inaasikaso, ang dami mong kailangang kausapin, and ang dami mong iniisip. So, may posibilidad na medyo mapagod ka. Yung top source card yun ng na-stuck ka sa ganitong sitwasyon. Like kung meron ka inaayos, parang walang nagbabago. Card din yan na parang may hinihintay ka. Paswa may hinihintay ka na solusyon sa problema, may hinihintay ka na message, may hinihintay ka na tawag, parang may hinihintay ka. Ayaw mong gumawa ng desisyon na hindi ka nakapag-isip. Pag nakita ko mga number 2, sign niya na magawa kang desisyon, tinitimbang mo mabuti. Possible meron ka irreversible na decision na gagawin. Pag sinabi irreversible, mahirap siyang bumalik sa dati. Mga sample nito, pag-asawa, yan, pagkakaroon ng anak. Kasi once nagka-anak ka na, may anak ka na. Hindi mo na mababalik. May anak ka na, parang ganon. Mga irreversible yan. Meaning, medyo mag-ingat tayo sa mga irreversible na decision. Mandali yung mga ibang decisions like, mag-stop ka ba ng pag-aaral, babalik ka ba sa pag-aaral, mga bagay na yun na pwede mo na talagang balikan. Pwede kang bumalik sa pag-aaral, pwede mo ipagpatuloy pag-aaral, kung paglipat sa ibang lugar, pwede ka namang bumalik kung sa kagaling. Medyo madadali pa yung mga decision. Medyo mahirap yung mga, pag pinili mo, hindi ka na makakabalik sa dati. Masyado ng komplikado. Tingin ko lang sa week na to, meron kang mga big decisions na ginagawa. Marami ka pinag-iisipan ng mga desisyon na pwedeng baguhin ng direksyon ng buhay mo. 5 of Swords card yan ng challenge. Card din yan ng hindi pagkakaunawaan. Tingin ko kasi parang challenging ang week na to sa mga Capricorn. Pagod ka na, dami pa iniisip. Ganong klase. And daming taong nangaagaw ng attention mo, kaliwat kanan, parang ang dami mo kailangan isolve na problem. Hindi natin sinasabing pangit ang week ha, maganda pa rin. Hindi mo kasi makikita. Wala kasi tayong paraan na para i-trace pabalik na okay, bakit ako sinerte sa buwan na to? Balikan ko kaya. Pero kung anong gagawin mo sa week na to, may magandang impact nito pagkalipas ng 3 buwan. Yes, estimate, 3 buwan. So example, nagtayo kang business ngayon. Tingnan mo sa 3 buwan, simula ngayon. Markahan mo lang. Tandaan mo tong week na to and then bilangin mo sa 3 buwan. Tingnan mo saan siya babaksak. So meaning kung ano yung blessing na darating sa time na yon, possible dito siya nanggagaling. Ngayon, ang energy naman estimate ang ginagawa natin. Yung energy na to, pwede itong tumagos. Pumunta hanggang sa kabilang week. Pwede. Sa Capricorn, energy mo, meaning yung mga ginagawa mo ngayon, kung mapapansin mo yung mga cards mo, 2 of Swords, 5 of Swords, 8 of Swords, so meaning, kung nung-umpisa kang project, pwede yan tumagal ng 2 linggo, 5 linggo, 8 linggo. Or 2 months na yun, diba? Hanggang 3 buwan. So possible, very busy ka. Talaga. Sa loob ng 3 buwan. Estimate lang niya kasi marami nanonood, diba? May iba sa inyo 2 weeks kang busy, yung iba 5 weeks talaga, yung iba 8 weeks, yung iba 3 months. Kasi pag ang mga Capricorns, tingin ko lang week na to, dito pwede mag-umpisa. Dito. Tingin ko may pinaplano ko maganda sa taon na to. Like something na maganda. Na mahirap gawin. Possible tong week na to, pwede mo siyang umpisahan. Pwede mo bigyang time. Yung last card mo dito, 8 of Swords. So, mga limiting beliefs mo yan. Mga paniniwala mo na
pinipigilan ka. Mga limitasyon na naisip mo, mako-question mo sa week na to. Pag tingnan mo na yung card mo, 2 of Swords hindi ka makagawa ng action. 8 of Swords para ka na na-stuck. Yung feeling ko lang, dahil wala kang nakikita malaking pagbabago, wala kang masyado nakikita mga improvement, hindi masyadong big. Pakiramdam mo na, na-stuck na ata ako sa ganito. Yung card lang papakita na tumarating talaga itong mga ganitong pagkakataon na nararamdaman natin parang wala nangyayari. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, makikita natin yan sa future. May celebration kang darating. Hindi sa week na to possible. Meaning, kung ano man yung ginagawa mo ngayon, possible may milestone ka matanggap pagkalipas ng 3 buwan. Marami ka taong kakausapin, marami mga tao na lalapit sa'yo, possible marami kang ginagawa, marami kang mga decisions na kailangan gawin. May mga times sa feeling mo, stuck ka doon. Ngayon sa personal life, possible feel mo parang pinagtutulungan ka. Possible lang. Meaning marami sa Capricorn feeling mo, parang ako lang nahirapan, ako lang napapagod. So kung sa project to, pakiramdam mo, napupunta sa'yo mahihirap na part ng project. Pakiramdam mo, parang sobra ka nag-effort, sobra ka nagpapagod. Kung medyo napapagod ka, wala masama mag-stop, umupo, magpahinga. And kalma mo ang sarili mo. Kung sobra ka na stress, at dami nang nangyayari, magbigay ka ng time para makapag-relax. Madedevelop yung patience sa'yo. And sabi ko nga, may nangyayari behind the scene. Kahit wala ka nakikita. Meron. Maganda siya sa love and relationship, yes. So, kung meron kang person, possible nade-develop na yung connection sa mas magandang level. Let's say single ka, may possibility ba halos wala kang time talaga sa love? Halos wala. Pero pwede kang mag-decide na bigyan ng oras yun. Meaning kung single ka sa time na to, possible ito yung pinaka-struggle mo yung love life. Yung possibility mataas. Dahil napaka-busy. Yung energy mo sobrang busy sa week na to. And puro Swords, so meaning ang dami mong kinakausap. Payo sa'yo, bawat mga bagay na ginagawa mo, pag-isipan mo mabuti, saan mo ibibigay energy mo, saan ka mag-i-invest, sino yung makakausapin, pag-aralan mo yung schedule mo buong week, baka jump pack na, ang dami sigurong ginagawa. Ang payo din sa'yo, mag-isip ng mga plano, pag-aralan kung ano yung mga desisyon na paulit-ulit mong ginagawa. Kung may mga decisions ka na kailangan gawin, tingnan kung paano mo siya maaayos. Kung marami ka nang ginagawa, medyo pag-aralan mo yung paano mo i-manage yung energy mo, yung mga priorities mo. Possible focus ka sa career. Possible to yung time na talagang gusto mong start yung taon na strong. Okay, seryoso ka sa ginagawa mo, ayaw mong magpabaya. Hindi mo nakikita nag-improve ka, pero nakikita ibang tao na ang laki ng potential mo. Kasi nakaka-attract ka ng attention, nakaka-attract ka ng mga tao. Halo-halo na yun eh. May mga silent haters, may mga supporters. Pero maganda doon, napapansin ka nila. So very visible ka, nakikita ka. So, marami nakakapansin sa galing mo. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa lalisatarot@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste!